Us Genesis chapter 12. Again, the first book of the Bible. And in chapter 12, Genesis chapter 12, verses 1 to 9. Genesis 12, verses 1 to 9. So, church, hear the word of the Lord. Now the Lord said to Abram, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed." So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. And Abram took his Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people that they had acquired in Haran, and they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abram passed through the land to the place at Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. From there he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. And Abram journeyed on, still going toward the Negeb. So church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, please be seated. Sige po, may mga available seats pa po sa harap. Should you want to occupy yung mga available seats. Okay, meron po akong kaklase. Matagal na kaming hindi naman nagkaka-connect, kaya hindi niya alam na sinasabi ko siya ngayon dito sa sermon. Pero anyway, naging malapit ko po siyang kaibigan, actually elementary hanggang first year ng high school. Dahil po, parehas po kaming mahilig sa basketball. Naalala ko po, siya yung una kong nakalaro sa basketball hanggang nagtuloy-tuloy po yun. First game na 5-on-5 full court. To the point na yung iba po sa inyo siguro, sa generation namin, meron po mga trading cards. And siya po yung naging so-called partner ko. Yung card niya, card ko rin. Pag nag-trade siya, kung ano man yung napunta, anyway, hindi niyo alam yung iba. So, we are into basketball. Siya po nag-Milo Best. Yung iba po sa inyo, yung clinic, basketball clinic. Ako hindi na kasi hindi ko na kailangan ng basketball clinic. Pero siya po, magaling po siya mag-basketball. The advantage lang po ay mas matangkad ako sa kanya. Kaya madali ko siyang ma-block pag nagwa-one-on-one po kami. Pero parehas kami magaling, sabihin natin. Pero magaling po siya. Although ngayon tumangkad na po siya. So, mas maano po yun. Yeah. So, naalala ko po siya, no? Pero pagdating po sa akademya, sa academics, henyo po ang terms para po sa tawag sa kanya. Henyo talaga. Ay, ganun po ba? Kasi ako hindi, hindi ko maikukumpara yung talino sa, hindi po ako talaga ganung klase. Pero siya po, henyo po siya, na sumasali po siya sa Quiz Bee. Bago po mag-Quiz Bee, typical lang na maglalaro lang kami. Uy, Quiz Bee na pala. Teka lang, mag-Quiz Bee na kami, ha? And then siya po yung magcha-champion. No? At ngayon po,
Siya po ay surgeon na. Okay? Hindi lang po basta doktor, surgeon na po siya. Okay? And nakikita ko po na umangat po yung level ng pamumuhay. Hindi na po siya masyadong nagbabasketball ngayon, nag-golf na lang po siya ngayon. Okay, so, di ko nga, anyway, golf. Ilang taon nang nakalipas, namatay na po yung father nila. And then, nagpastor pa po yun bago po siya mamatay, no? Di ko alam yung nangyari, may condition, umabot po sa ganun. And then, pag tinitingnan ko po yung profile sa Facebook, yung cover page is buong pamilya po nila. And then sabi ko, mawala man yung father nitong kaibigan kong to, kaklase kong to, kaya niyang sustentuhan yung family, hindi lang family niya, pati yung family ng tatlong niyang kapatid. I think, because of the capacity that he has. Sa atin po, yung iba kailangan ng so-called, insurance, right? And that actually is a good thing. Hindi ko po siya binibenta or pinopromote, pero yun po yung essence nun. Should anything happen, you have that kind of so-called peace. Because meron pong magsusuporta. And ito pong kaibigan kong to, I think kaya po niyang suportahan again kahit yung tatlong pamilya niya, ng kanyang mga kapatid. Sa umagang ito, ang salita ng Diyos ay kinokompronta ang bawat isa sa atin kung saan nga ba nakasalalay ang ating seguridad o kapayapaan ng ating buhay. If we will ask ourselves, just like what we will learn from the text, saan nakabase, saan nakatayo ang ating seguridad? In our bank accounts, in our careers po ba? In our possessions, in our family? Or sa matibay na pangako ng Diyos? O kaya'y sa Diyos mismo? Ang pangako ng Diyos ang tunay na kumpiyansa or confidence natin sa buhay at hindi sino man o anumang bagay dito sa mundo. Kristiyano man tayo o hindi. Ang tunay na pundasyon o kaya'y seguridad ng ating buhay ay ang Diyos at ang kanyang matibay na pangako. Ang salita ng Diyos ngayong umaga ay naghahayag ng mensaheng, the peace of God keeps us going throughout our journey in life. Not merely peace, but the peace of God keeps us going throughout our journey in life. Thus, the title of our message, of our sermon today, as the second sermon in our Advent, like our candle. Kanina, I think we lit the candle of peace. Again, the peace of God in our central message keeps us going throughout our journey in life. Ibig pong sabihin, sa totoo lang po sa lakbayin ng ating buhay, ang dami po nating inaalala, anxieties, even the future. Ano kaya mangyayari sa future ko, future ng family? Given that this is now my situation. Ano mangyayari sa mga kapatid ko, sa mga anak ko? In your journey, probably you are pressured by many things every day in your life to the point that there's no peace at all. And probably we might give up if we are only basing our security on what we can do. But even in uncertainties, the peace of God keeps us going throughout our journey in life. Ito po yung matututunan po natin. Para sa mga bata, ito po yung naway magabayan po ng mga magulang, no? God's peace keeps us going. God's peace keeps us going. Natila, may Diyos. Siya may hawak ng lahat. Magpatuloy tayo anuman yung nangyari. Tatlong description
ang binibigyang linaw nito sa teksto. Focusing in peace. Mamaya i-explain po natin, may peace bang pinag-uusapan dito? Let's see. Pero una, in verses 1 to 3, patungkol po ito sa peace that surpasses comfort. Peace that surpasses comfort. Kayo po ba ay tutungo sa isang lugar na hindi nyo alam kung saan yung lugar mismong yon? At iiwanan nyo ang iyong lugar, anuman yung buong lugar, buhay nyo na roon, dahil tinawag kayo ng Diyos. O kaya yun ang nais ng Diyos. Pero po dito, kay Abraham, meron po siyang kapayapaan na iwanan po iyon at tumungo sa lugar na hindi niya alam ano yung mangyayari sa kanya roon. Kaya we may call it peace. There is a peace that surpasses comfort, supplied by God or enabled by God. And pangalawa, nasabi ko po yung word na supplied, but in verses 4 to 7, the first part of verse 7, it is about peace that is supplied by faith. Meron pong kapayapaan na natamo si Abraham dahil po sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. At hindi po siya binigo ng Diyos sa pagsunod niya. Okay? Makikita po natin yan dito po sa verses 4 to 7a. At panghuli, in the last verses, 7b to 9, it is a peace that magnifies God. Natila sa pagsunod mong yon, yes, there is that peace. Pero naluluwal yung magnify po, parang nakikita ng husto ang Diyos sa buhay mo. Siya ang napapapurihan, yes. Pero parang pag tinignan ka, ang Diyos yung talagang nakikita sa lahat ng ito. Tingnan po natin ang lahat ng ito. No? Sa mga bata, 3 words. Ang matututunan natin dito at least, may contentment, or learn about contentment, obedience, and also dedication. Dedication is more of like, para sa inyo itong ginagawa ko, O Diyos. Okay? Actually, because nagtayo po si Abraham ng 2 altar. Anyway, ayoko na muna sabihin. Pero yun po yung para makita natin pagsamba roon. Okay, una, simulan po natin, peace that surpasses comfort. Dito po sa chapter 12 ng Genesis, nagsimulang isaad ang kwento patungkol kay Abraham. Dito po sa unang parte na ito, actually pinakaunang salaysay patungkol kay Abraham, tawagin po natin na lang siyang Abraham. Okay, para hindi po tayo malito. Kasi later he will be called Abraham or Abraham. Pero dito, Abram lang po yung tao sa kanya because later on, na-bless po siya ng Diyos to be recognized as the father of all nations. Kaya naging Abraham. Parang si Saul and Paul. So dito po, sa Genesis chapter 12, nagsimulang isaad ang kwento patungkol kay Abraham bilang pinakaninuno or forefather ng buong angkan, hindi lang po ng Israel. Pero Paul himself sabi, for those who are in Christ, they share the faith of Abraham, which means, pati po tayong mga mananampalataya ay nagsimula sa ating pinakaninuno na si Abraham. Okay po? Ang Genesis is full of beginnings. Chapter 1 pa lang, hindi lang sinaad doon kung paano nagsimula ang Israel, pero paano nagsimula ang lahat. Until pinakita yung mga sumunod na generations hanggang na-trace kung paano nagsimula ang nation of Israel. Pagdating po sa mga forefathers, sumunod kay Abraham, si Isaac, and Jacob.
Until yung family ni Jacob, si Joseph. Until kay Joseph po, So again, kung meron pong tayong ititrace yung father of faith ng nating mga mananampalataya, dito po yun sa pinakaunang parte ng Genesis patungkol kay Abraham, yung Genesis chapter 12. Matapos itala in previous chapters, meron pong tinatawag na genealogy. Saan din po kanino nagsimula si Abraham. Makikita po natin dyan. Matapos itala ang pinanggalingang angkan ni Abraham at kung saan siya namuhay, saan po siya namuhay? Sa Haran. Actually, yung tatay pala ni Abraham, si Terah, if I'm not mistaken. Pero si Abraham ay nanatili sa partikular na lugar. Sunod na sinaad, in chapter 12 now, in our text, verses 1 to 3, ito po ngayon yung nangyayari. Basahin po natin. Now the Lord said to Abram, go to your country and your kindred, from your country, and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and in him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Una, kung titignan po ninyo dyan, sa lahat po ng tao sa mundo na mabibiyayaan ng ganitong klaseng pangako, si Abraham pa po yung napili ng Diyos. Sabi nga, of all people, may anong meron kay Abraham? Siya yung nakatanggap ng ganitong klaseng pangako mula sa Diyos na nag-appear out of nowhere, sabihin po natin, at tinatawag po siya. Si Abraham po ay namumuhay, I think sa kasalukuyan, coming from Ur, sa maliit na lugar lamang ng Ur. Maliit na lugar po pala ang Ur in Chaldea. And of all people again, sa kanya po napunta yung sukdulang pangako o dakilang plano para sa buong sangkatauhan. Can you imagine kayo po ang magiging ako po, for example, yung mga susunod sa akin, flankos. Anong klaseng mga pamilya kaya yung maire-raise ng mga anak ko or kung sino man. And you will become out of you will be a great nation. Bansa ng Pilipinas out of you. At ang Pilipinas ay gagamitin, so-called lang po, maging pagpapala sa buong mundo. Yun ang naging pangako dito kay Abraham. Republic of Flanco, yeah. May flanco po, anyway, sa Brazil, marami pong flanco. Alam niyo po ba yan? Pero anyway, ang tanong ay hindi kung sino si Abraham para pagkatiwalaan ng Diyos. I think the right perspective is, sino ba ang Diyos para pagkatiwalaan ang isang Abraham? What kind of God are you that you will entrust this kind of promise to a mere man from this place, of this origin? Na pumili siya ng isang tao, hindi kung sino si Abraham, sino ang Diyos na ito? Sino ba ang Diyos sa atin din po para tayo na hindi karapat-dapat ay makatanggap ng kanyang soberanong grasya? Think about it. Sa kabila ng anumang meron kay Abraham, ay tinawag niya ito para sa kanyang dakilang plano. Wala pong merit or anything si Abraham para makatanggap ng ganitong klaseng katinding plano. Sa totoo lang po. Pero, regardless of anything
na dahilan, pinili siya ng Diyos. Ang pagtawag ng Diyos kay Abraham na lisanin ang kanyang bayan, sabi po dito, go from your country, at ang kanyang unang pamilya, your kindred, actually your father's house, at ang kanyang unang pamilya, ay deklarasyon ng pagdepende ng husto sa Diyos higit sa kanyang mamanahin kinalaunan. Ibig pong sabihin, typical po, kahit siguro sa atin po ngayon, sa kanilang panahon, na ang magiging yaman ng iyong mga magulang ay mai-inherit po yon ng mga anak. Para po kay Abraham, pwede po siyang manatili roon kasi po doon sa kanyang buhay na mismo, aasahan po niya na yung yaman ng kanyang mga magulang ay mapupunta lang po sa kanya. Pero, sinabi po dito, iwanan mo ang iyong lugar, iwanan mo ang iyong pamilya, ang iyong sambahayan, at tumungo ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Kung kayo po ay tatanungin, iiwanan po ba ninyo ang iyong pamilya? Iiwanan niyo po ba, just para ma-imagine po natin, iiwanan niyo po ang iyong yaman at tutungo kayo sa lugar na hindi niyo alam kung saan. Pupunta ako pagka, for example, sa US yan, o kaya saan bang magandang lugar? Switzerland, yeah. Pag hindi doon, wag na. Davao, sa Davao, or kung saan man po. Okay? Dagdag pa rito, ang tawag ng Diyos na tumungo sa lugar na ay hindi niya po nga po alam kung saan, Ang tanong, ano nga ba ang hihigit pa sa komportableng buhay na inaasahan ng isang tao? You are already settled in life. What will cause you to leave your life, go to a place you do not know, and find your all doon sa makukuha mong yun, sa ipagpapalit mong yun? Ano po ba? It should be greater, right? Kaya po lumalabas po rito, ang pinakahigit sa lahat ng inaasahan natin sa buhay ay ang pagiging bahagi sa seguridad ng matibay na pundasyon ng tipan ng dakilang Diyos. In other words, ang pinakahigit po sa lahat ng seguridad natin ay yung security ng covenant ng Diyos sa atin. Yes, here on earth, kanais-nais po na magkaroon po tayo ng lupa. Kanais-nais po magkaroon tayo probably business later on because the family business. Because of probably you are coming from this line of family, yung genes ng father mo, like a lawyer, you will become a lawyer also. Yes, you can have that security in life. But the greater security that we have, sa totoo lang po, this can be extreme, but this is the truth, ay yung covenant po ng Diyos sa atin. Magpakailanman. That's why for Abraham, gaya ni Abraham, makabuluhang tahakin ang buhay na handog ng Diyos kaysa tahakin ang buhay na nakadepende sa sarili nating seguridad. This is not also a verse for you to go to na, sige na nga, iiwan ko na rin yung family ko, gagawin ko yung ginawa ni Abraham. That's not exactly the point. Okay? Pero sa kapasidad ni Abraham, ginamit po ng Diyos si Abraham para mapagtibay na ang pamumuhay sa Diyos ay sa pamamagitan po talaga ng ganap na pananampalataya. Nagawa ni Abraham na lisanin ang anumang meron sa kanya
dahil nagtitiwala siya sa Diyos na nagbigay ng pangako sa kanya. Tanging ang dakilang pangako ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kasiguraduhan kaysa sa mga makamundong bagay na pansamantala lamang. You might reject this truth from the Word of God, maybe because of our flesh. Kasi ang realidad po, sabi rin po ni Pablo, I think in Colossians, the exhortation is to set your minds on things above, not on the things below. There might be a struggle for sure, but later on, ma-appreciate po natin ito pong pagsunod ni Abraham. Sino nga ba talaga ang Diyos para sundin ni Abraham? Pangalawa po, kanina, peace that surpasses comfort. Pangalawa, peace that is supplied by faith. Matapos yung tipan, yung pangako, kaya agreement, covenant ng Diyos kay Abraham, ang nangyari sa verses 4 to 5a, so Abram went, pumunta po siya, as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran, and Abram took Sarai, his wife, nag-asawa po siya, and Lot, his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people that they had acquired in Haran, and they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abram passed through the land to the place at Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land. Ito po yung sumunod na nangyari. Sumunod po si Abraham sa utos ng Diyos kasama ang kanyang pamangkin na si Lot or Lot. Kasama din po yung naging asawa niya, si Sarah. Sarai po ang tawag dito. At ang kanyang mga tauhan, nagkaroon po siya ng mga workers. Dala-dala ang lahat sa kanya. The picture is, kung migrate po yung term, probably yes, lahat po ay dinala ni Abraham, yung buhay po niya. Iniwan po niya yung kanyang lugar at sumunod sa Diyos. Again, hindi pa po sinasabi dito kung saan tutungo si Abraham. Binitin po natin yung next na sentence, doon po yung sa verse 7, sinabi po bigla ng Diyos. Sa kanilang paglalakbay ay tumungo po sila sa Canaan. Apparently, sa Haran, nagkaroon po sila ng settlement doon bago sila tumungo sa mapa pababa ng Canaan. Sa kanilang paglalakbay tungo sa Canaan, bilang unang lugar na kanilang hinintuan, mula po sa Haran, ang layo po nun ay 300 miles. Okay, malayo po yun. Dinaanan ni Abraham ang banal na lugar ng Shechem. Sabi po, malaking puno ng More, may malaking puno ng More, na tinuturing na cultic center ng Canaan. Okay? I don't know any cultic site dito po sa Pilipinas, pero sa mga ibang bansa, may mga templo na doon po namamalagi yung mga tao roon. Pero dito po sa Canaan, sa Shechem, nakatayo po itong so-called oak or tree of More na doon tumutungo para magsamba ang mga Canaanites. Tumungo po siya ron. Ang pagdating ni Abraham sa Canaan ay deskripsyon na nagpapahiwatig na ang lugar na ito ay hindi kaaya-aya kay Abraham. Okay, ulitin ko po. Yung pagdating po niya sa sitwasyon na yon, sa Canaan, sa Shechem, with this kind of site of worship, with the Canaanites, the possible reaction of Abraham is, ayoko rito.
Isa po sa posibleng rason kung bakit daw po piniling iwan ni Abraham yung Kaldea, yung Ur. Isa daw pong posibilidad ay ayaw po niya yung relihiyon ng kanyang angkan. Ayaw po niya yung relihiyon ng lugar nila sa Ur. Kaya po siya umalis. At may nagpakilalang Diyos na tumawag sa kanya at nagtiwala po siya. Pero dinala siya. Or hindi pa siya masasabing dinala. Nakapunta po siya sa Canaan. And probably, he may reflect of the life that he has already na hindi niya pa alam kung saan talaga siya tutungo. Nadala pa siya, nakapunta pa siya sa lugar na parang medyo mas matindi pa yung sitwasyon. Ang pagdating nila Abraham sa Canaan ay maituturing po na pagsubok sa pananampalataya ni Abraham dahil ang lugar na ito ay puno ng paganong tao. Mga paganong tao. Sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan. Think about the religious practices in their time. Nasusubok po yung pananampalataya ni Abraham. Again, saan po yung mga lugar na gusto nating puntahan? One is Davao, yes. Or probably sa Switzerland. Are you going, makukomportable po ba talaga kayo sa mga lugar na yon? Because of the atmosphere. Hindi lang po yung physical na lugar. Yung nangyayari sa lugar na yon. Pero para kay Abraham, marahil, meron pong posibilidad na hindi komportable kay Abraham. And to add to it, sabi bigla ng Diyos sa verse 7, unang parte, the Lord appeared, hindi po nagsalita, appeared ang term to Abram and said, to your offspring, I will give this land. Not particularly kay Abraham. Pero sa magiging anak daw po ni Abraham, ang lugar na yon na kanyang kinatatayuan ay magiging lugar ng kanyang magiging anak. Ibig pong sabihin, are you sure? Of all places, ito yung lugar na pinili mo, O Diyos, na itatayo mo yung buhay ng mga susunod sa akin. Again, sa lahat ng lugar na maaring gugustuhin ni Abraham para sa kanyang magiging angkan, ay pinili pa ng Diyos ang hindi kanais-nais na lugar ng Canaan na napapasailalim sa pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Pagan country. Ngunit sa kabila nito, nagpakita mismo ang Diyos kay Abraham at sinabing pinili niya ang lugar na kanyang kinatatayuan para sa magiging lugar ng mga taong magmumula sa kanya. This is what we can see here. Ano pong pinapakita nito sa atin? Sa kabila ng tila kawalan ng kasiguraduhan sa tinatahak mo sa buhay. Some of us, surely, you do not know where the road will lead you. You are living your life where you are right now. You are having this kind of career. Dito nag-aaral yung mga bata. Ito yung bahay nyo. Dito kayo namumuhay. But at the back of your mind, hindi ito yun eh. And there's still many things na gusto mo sanang maganap sa buhay mo. Pero sa kabila ng tila, kawalan ng kasiguraduhan sa tinatahak mo sa buhay, ang pagtitiwala mo patuloy sa Diyos na siyang iyong seguridad, ang papawi sa iyong pagdududa. This is what we can learn dito po sa nangyayari. Tumungo si Abraham dahil sa pangako ng Diyos na siya ay dadalhin sa lugar na kung saan mapapagpala po siya, pero napapunta po siya sa Canaan na tila opposite sa inaasahan po niya.
Pero ang masasabi po natin, ang magpapawala ng pagdududa, sabi po, no, ay ang ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Who among you, probably in your comfortable life right now, ay inimagine yung ito yung magiging buhay nyo? Well, of course, not all are like living the kind of life that we want right now, but some are na na-imagine yung ito pala yung magiging buhay nyo. Because after all, it's simply because of the grace of God, kaya ka napagpala sa ginagawa mo ngayon. Pero along the way, hindi mo ma-imagine ganito pala yung magiging endpoint ng buhay. That's why if you are still on that part of the journey, pwedeng magduda tayo, pero ang magpapawi sa pagdududa na ito ay muli ang patuloy na pagtitiwala natin sa Diyos. Ang Diyos ang siyang patuloy na gumagabay sa iyo tungo sa kanyang mabuting plano, kahit hindi ka aya-aya sa kasalukuyan ang iyong sitwasyon. Again, just like Abraham, patuloy ka bang magtitiwala sa Diyos in your situation right now? Lumakad ka patuloy ng may buong pagtitiwala sa tawag ng Diyos na tunay na may kapayapaan. Ayan po. Yan. So, tignan po natin yung sunod. So, una, again, peace that surpasses comfort and peace that is supplied by faith. And last, peace that magnifies God. In verse 7, the Lord appeared to Abraham and He said that to this land, sabi po doon, to your offspring I will give this land. Ano po yung ginawa ni Abraham? Ang sunod na nangyari, in verses 7 to 9, tingnan po natin, 7b to 9. So, he built there an altar to the Lord, who had appeared to him. From there, he moved to the hill country. Nagpatuloy po siya sa journey on the east. On your perspective dito, no? Tama po ba? Of Bethel, and pitched his tent. Namuhay po siya doon. Nagsettle. With Bethel on the west and Ai on the east. Yun po yung kinalalagyan po niya. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. And Abraham journeyed on, is still going toward the Negev. Negev is a desert place. Sa dinatnan ni Abraham, na kalagayan ng Canaan ay natural lamang na, sabi nga po natin, natural na mabigo si Abraham. Yun po yung kanyang mararamdaman matapos niyang ipagpalit yung comfort po niya sa Ur. Ngunit, ang nakita ni Abraham sa Canaan ay hindi ang kasalukuyang sitwasyon. Let me repeat that. What Abraham probably exercised is the eyes of faith. Hindi po niya nakita yung kalagayan ng Canaan. Ang nakikita po niya yung gagawin ng Diyos sa lugar na yun. Ang nakita po ni Abraham ay ang magandang pangako ng Diyos kung saan darating ang araw na mamumuhay sa lugar na yon ang kanyang mga angkan. Kahit hindi kaaya-aya ang lugar ng Canaan, nagtitiwala siya sa integridad ng kabutihang gagawin ng pangako ng Diyos. Ibig pong sabihin, nagtitiwala si Abraham na yung pangako ng Diyos ay hindi siya kumbaga, dadayain, lolokohin. Pag sinabing ito yung lugar na yon, aayusin ng Diyos kung ano man yung sitwasyon. Bahala ang Diyos kung paano niya babaguhin yung lugar. Pero mapapansin po natin, yung lugar na yon ay hindi lang basta para sa offspring ni Abraham.
para po sa Diyos. Kasi nag-establish po siya ng altar at tumawag siya sa ngalan ng Diyos. Ano po yung mga matututunan natin doon? Nagtayo si Abraham ng 2 altar para sa Diyos bilang, ito po yung masasabi natin, pag-angkin na ang lugar na yon ay dapat nagaganap ang tunay na pagsamba kay Yahweh. Just like anywhere in Lipa, anywhere in Laguna, anywhere in our country, kailangang maitatag ang ngalan ng Diyos sa lugar na yon. Ano man po yung kalagayan ng lugar na yon. The building of the altar, the establishment of the altar of God for worship expresses a declaration na dapat ang nagaganap na pagsamba sa lugar na ito ay tamang pagsamba sa Diyos. So instead of feeling feeling a loser na dumating po si Abraham sa hindi kaaya-ayang lugar, hindi po nanindigan si Abraham sa gagawin ng Diyos. Nagtayo po siya ng altar at tumawag sa Diyos. Siya ay dumulog sa ngalan ng tunay na Diyos na ekspresyon ng katatagan at patuloy na kumpiyansa sa Diyos sa gitna ng paganong lugar ng Kainaan. Sa atin naman po, bilang mananampalataya, maaaring ikaw rin ay namumuhay sa presensya ng mga taong hindi kinikilala si Jesus bilang tunay na Diyos at Panginoon, gaya ng iyong pamilya. Some of us here, buong pamilya, anak, asawa, magkakasama po rito. Others are not. And maybe ikaw lang po yung Kristiyano sa inyong pamilya. And you are enduring probably yung kawalan ng benepisyo kumpara sa iba na na-enjoy yung family of a Christian family. Maybe that is you also. Yung sinasabi po natin dito. Namumuhay ka sa presensya ng mga taong hindi Kristiyano, sabihin po natin, gaya ng iyong pamilya, sa iyong mga kaklase, mga kasama sa trabaho, mga kaibigan, you have a friends na you enjoy to be with, kaya lang hindi sila Christian. O maybe sa iyong lugar, sa iyong komunidad, kapitbahay. Napapunta po ako dati pa yon sa renting a condo also for work. May mga katabing unit lang po kami na sumisigaw po talaga. Na to the point na gusto mo nang pigilan yung pag-aaway ng mag-asawang yun. Well, yes, hindi po maayos. Maari yung mga neighborhood po na kung saan tayo namumuhay ngayon. Is that a hindrance for you to live well before God? Is that a hindrance for you to continue a life na kaaya-aya sa Diyos? Or, you will simply, ganun yung buhay ko ngayon Magpapa-impluensya na lang ako sa mga kasama ko ngayon. Magpapa-impluensya na lang ako sa mga kaibigan ko sa trabaho. Sa mga kaklase ko, niyayaya ako, wala akong magawa Sa pamilya ko, na ganito yung pamumuhay nila, it's not my fault. It's because this is my, environment. Yun po ba ang dapat na pursigihin nating reaksyon sa buhay? Ito po ang dapat nating malaman, Hindi dapat mahadlangan ang patuloy mong pagdakila sa Diyos saan ka man namumuhay. You will be placed in a situation or probably a circumstance, an environment na hindi pleasing. Pero hindi dapat hadlang na doon sa lugar na yon, patuloy mong ideklara na ang Diyos ang Diyos.
ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod. Anuman ang sitwasyon mo ngayon, ang kapayapaan sa Diyos ay patuloy na nasa sa iyo. Don't be bothered. The peace of God can transcend in anything na nararanasan mo ngayon. Ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy na nasa iyo dahil sa katapatan ng kanyang salita at katotohanan. Mamuhay ka para sa kalwalhatian ni Jesus sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, at sa buong buhay mo. If you are a Christian, maninindigan ka na ang buhay mo ngayon ay naka Jesus na. Don't allow your environment to dictate how you should live or how you should react. May mga jokes na hindi maganda, tatawa ba tayo ron? Of course not. They're talking about stories that are immoral. Will you listen to it? They're destroying each other. Makikisaw-saw pa ba tayo doon? We are the salt and light of the world. Sabi nga po, to preserve this deteriorating world. So we should indeed stand for God. Ano man po yung sitwasyon natin. Tulad ni Abraham, luwalhatiin mo ang Diyos kahit mahirap ang iyong tinatahak at kahit hindi mo alam kung saan ka dinadala ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ang patuloy na gagabay sa iyo, dulot ng pusong nagnanais na siya ang maluwalhati at masunod sa lahat ng pagkakataon. In your heart, deep within, Lord, may you be glorified in my situation. In your heart, always confess, Lord, you should be magnified in this chaos. In this desperate situation. Gaya rin ng sinabi ni Jesus, patungo po sa krus. Hindi niya kinakaya in Garden of Gethsemane. Sabi sa Luke, he's sweating drops of blood. Sabi niya sa Matthew, at least sa version ni Matthew 26:39, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Let it be so. Let me go through this path, if this is your will, O God. Tatlong description ang binigyang linaw ng mensahe sa teksto. Again, una, peace that surpasses comfort. Yan po yung last Sunday. Peace that surpasses comfort. Peace that is supplied by faith. And peace that magnifies God. O kaya'y contentment, obedience, and dedication. Let me clarify also, ba't may peace sa story ni Abraham when it's all about faith? Right? Pero ang katotohanan po, yung pundasyon po kasi ng ating pananampalataya ay yung covenant ng Diyos at doon tayo nakatayo at yun yung nagdudulot ng kapayapaan sa atin. That's the point. Kaya po si Abraham, anuman yung tawag ng Diyos, anuman yung kinahaharap, anuman yung sitwasyon, meron po siyang kapayapaan. Tumutungo siya kung saan man siya tinatawag ng Diyos. In the context of Abraham. Ngayon po para sa atin, ang bawat disipulo ni Jesus ay hindi lang sa simula kailangang manampalataya. Na tila, I already accepted Jesus as my Lord and Savior. The exercise of faith ends up there. No. All Christians is called para mamuhay sa tinatawag na lifestyle of faith. Bawat araw, exercise of faith po ang tawag sa atin ng Diyos. Hindi lang isang beses. Sabi po sa Habakkuk, chapter 2, verse 4, o kaya sa Romans 1:17 na kinote ni Paul, the righteous shall live by faith. Si Habakkuk, nung nabanggit po yun, hindi rin kaaya-aya yung sitwasyon ng Israel.
Pero sabi niya, though the vine does not, I will still worship you, O God. Yun yung sinabi niya. Nagkamali po siya, nagdududa siya sa Diyos eh. Kala ko pa, Diyos, pinangakuan niyo kami na you will become a great nation. Let's say, for example, no? Pero bakit ganito? Hindi kayo kumikilos sa sitwasyon ng bansa namin? Pero na-realize niya na ang pangako ng Diyos ay totoo. He ended in saying, though the fig tree will not blossom, I will still again worship, I will continue to worship you. Magtitiwala ako sa inyo, O Diyos. At nabanggit yung the righteous shall live by faith. Nais ko ring hikayatin ang bawat isa kung paano hinihikayat ni Pablo ang mga taga-Filipos sa gitna ng pagsubok na kanilang hinaharap. The church in Philippi is also living in uncertainty, especially that Paul is imprisoned. Paul wrote a letter to them. In chapter 4, verses 4 to 9, he said, "Rejoice in the Lord, always. Again, I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone." Ano man yung dinadala mo, for example, concern, let it be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Don't let the public in the social media know what is happening in your mind, but let the Lord know what's happening in your heart. Huwag mong sabihin sa social media kung ano yung nangyari sa'yo. Sa Diyos mo sabihin. Sabi po rito. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. It's only a prayer away for that peace to be experienced. Finally, brothers, whatever is true, may bumabagabag sa'yo, totoo ba yun? Whatever is honorable, kaaya-aya ba yung thoughts na yun? Whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Not those things that will distract, kumbaga, destroy you. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Paul himself knew also that in the chaos of the situation, the God of peace will comfort us. Sumaatin patuloy ang kapayapaan, hatid ng Diyos kahit ngayong Kapaskuhan. Ma-remind tayo, Jesus already came and He will return once again to fulfill the plan of God. Kahit ngayong Kapaskuhan, patuloy yung kapayapaan ay mapasa atin ng Diyos sa pag-alala na si Jesus ang nagsiguro ng ating buhay sa hinaharap, hindi po yung susunod na ilang taon. Nagampanan po niya yun, sinigurado niya yun sa krus hanggang sa ganap niyang maisukotuparan ito sa kanyang pagbabalik. Alalahanin mo ang mensahe sa umagang ito. The peace of God keeps us going throughout our journey in life. Nagsasabi rin God's peace keeps us going. Tayo po'y manalangin.